nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I Wala cannot na. kneel before Kung each sakaling and every magdire-diretso. Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit Balik natin. para sa Diyos, Ang ganda ng para sa Pilipinas. bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Yun po. Suportahan po natin ang pagka-presidente ng Vice President natin papuntang 2028. Kaya suportado po natin lahat. Kaya sa susunod na eleksyon, wag po natin kalilimutan, Sara for President. Yan po mga kababayan at mga kapads press. Muli po, nag-anunsyo na po ang mahal nating Vice Presidente na siya po ay tatakbo sa higher level na ng ating bansa na walang iba ay ang pagka-presidente siyempre. Kaya deserve na dahil sa tinatamong mataas na trust rating. Kaya meron siyang karapatan. Diba? At syempre, ano kaya ang masasabi at pakiramdam ng mga dilawang kurakot at tahimik pagdating sa kurakot? Halimbawa, si Risa, ano na? Tagal mo namang magparamdam, Risa. Onti virus. Dapat meron ng pambato ang dilawan diba? Na pangbala sa kanyon at itatapon papunta sa inidoro. Kagaya ni Risa, diba? Pang inidoro ang dating. Kaya yan po, no? Bago pong lahat, I welcome po muna sa aking channel. At heto at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya heto po, no? Panoorin po natin ang buong video. Sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinayang maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa gabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit nito ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi Ang ibig sabihin, noong pang 2023, talagang binalaan na siya maging mai-impeach siya kapag hindi nasunod ang gusto nila. Hindi masunod ang gusto ng mga buhaya. Kaya pag-iinitin siya at maipa-impeach. At talagang mga loko talaga, di ba? ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan kong mahalal si BBM bilang Pangulo ng Pilipinas. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso sa ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad Lalong dumadami ang kapos sa kita ng mga pamilya. Dahil nung tumaas ang bigas, tumaas lahat. Pati agrikultura, yung mga gulay, lahat ng bilihin, tumaas. Kaya nadagdagan yung mga kapos palad. kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may mga nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Patawad Yun, kung ang di mga ba? dinadaanan ninyong kalsada, tulay at proyektong pinondohan ng taong bayan ay madalas masira. Patawad kung ang krimen, iligal na droga at terorismo ay tila unti-unti nang lumalapit sa pintuan ng ating mga tahanan. At patawad kung wala tayong malinaw at tunay na independent foreign policy. Kung kaya't tila'y tayo'y naiipit sa tunggaliang namamagitan sa mga superpowers tulad ng China at Estados Unidos. Madalas,
iniiwasan ng mga politiko ang maagang paghayag ng kanilang mga plano upang hindi sila maging target ng pag-atake. Oh. Kung bagay, kapag ikaw nag-anunsyo at halimbawa na lang may bahid ka ng korupsyon, tapos maaga kang nag-anunsyo sa pagka high level ng posisyon sa Pilipinas, aba, titirahin ka, dudumugin ka. Kasi marami talaga sa politiko, kagaya ng ugali, pare-pares na ugali. Ugali ni Tambaloslos, ugali ni Soto, ugali ni Ping Lacson. Yan, yung dalawang yan, sanay na manira ng tao eh. Kumbaga iniipit na nila yung mga gusto lang ipitin. Kasi nasa Senado sila noon. Silang may power noon. Kaya kung gusto nilang ipitin si Duterte noon tungkol sa Parmaline, di ba? Tinira ni Gordon si President Rodrigo Duterte. Sino may basbas noon? Di si Soto, di ba? Hinayaan niya lang na umatake na parang aso si Dick Gordon noon. Na talagang talagang pinupursige na sa kay President Rodrigo Duterte ang mapunta. Wala namang ebidensya. Loko talaga to si Tuta Soto tsaka si Lacson, di ba? Matagal nang sinira ng administrasyong ito ang pangalan ko. Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan. Mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot At sa katagang mga dilawan. in aid of legislation, sa pagkidnap ng aking ama, Oo, hanggang sa pinagtulungan. mga samot-saring paratang na pilit inuulit-ulit hanggang magmukhang totoo. Marahil Oo, ay kunwari. matagal na rin akong hinatulan sa mata ng iilan. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila ng pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa mga susunod na henerasyon. Oo, kasi sila yung may kinabang eh. Unang-una, may kahihinatnat pa ba? May mapupuntahan pa ba yung mga kabataan ngayon? Kung sakaling graduate sila? Di ba? Yung ekonomiya natin, tad-tad na ng ng daustos pababa. Konti na lang ang nagkakaroon ng trabaho. Mahirap makahanap ng trabaho. Lalo na sa mga fresh graduate na mga kabataan. Sa totoo lang. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa, walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok nga, moabot ang adlaw nga dawato na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Na maanad na ta sa sayop, nga mawad-an na lang ta og paglaom. Ug labaw sa tanan na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas na ikahatag sa atong mga anak. I Wala cannot na. kneel before Kung each sakaling and every magdire-diretso. Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit Balik natin. para sa Diyos, Ang ganda ng Pilipinas. para sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Yun po. Suportahan po natin ang pagka-presidente ng Vice President natin papuntang 2028. Kaya suportado po natin lahat. Kaya sa susunod na eleksyon, wag po nating kalilimutan, Sara for President. Kaya ito po, may mga reaksyon. Unang-una si Doc Badoy at Eric Celis. Yan po, na lang po siyang nag-notify in a short moment bago siya mag-onboard online for this statement from the Vice President. Your reaction, ma'am, and your opinion on this? Well, my heart is filled with joy, no? And it's filled with tuwang-tuwa hope. si Sis But Doc first, to Badoy. break it down, Eric, mahalaga sa akin na humingi siya ng patawad sa Pilipino.
Kasi kaya lang naman nanalo yung bangag na yan. No? The worst president that this country has ever had is because Inday endorsed him. Inday said, kung hindi ninyo siya iboboto, wag nyo na lang ako iboto. Grabe pala yung sinabi ni, no, Inday Sara noon. Kumbaga talagang suportado niya si PBBM noon. Talagang, kumbaga, baby, ang treat niya parang baby seat, di ba? Kumbaga, wag nyo na lang akong iboto kapag hindi nyo siya binoto. Ang katagang hindi natin makakalimutan kung paano niya sinuportahan si PBBM noong eleksyon ng 2022. May gusto siya ng taong bayan, 'di ba? So it is so important that she acknowledges that this was her fault. That to me is very important in a leader. Hindi katulad nitong nakaupo ngayon, itong pangag na ito. Nothing is ever his fault. And if it's lantaran na, nagnanakaw na sa harap natin, ginamit pa ang buong gobyerno para pagtakpan siya, walang payag, walang character, Ang daming kaalyado, di ba? Ang dami niyang mga galamay. Ginamit niya, puro mga nasa kabinete niya. Ginawa niya tagahatid ng pera ng maleta. Kumbaga para kay Gutesa isang basura. wala, he is an empty vessel. So ang napakahalaga sa akin sa isang leader, no, na umaamin ka na dahil sa akin this Bongbong Marcos opened the portals of hell on the Filipino people, kung kaya't grabe ang paghihirap natin ngayon. Gustong gusto ko na humingi siya ng patawad. Gusto ko yung acknowledgement na yun, and she's not glossing over it. 'Di ba? Hindi niya yung sorry, parang ganon, hindi, no. Nakita ko na rin siya nung nasa KOGC siya, na montik pa siya umiyak nung humingi siya ng patawad. No, and mahalaga 'yon kasi marami tayong Grabe. sumama ang loob. No, marami, ako hindi. Pero maraming sumama ang loob sa kanya dahil diyan. Maraming nasugatan dahil sa desisyon na yan, na ito ang nangyari sa Pilipinas. Hindi naman ng Pilipino on and on, 'di ba? So mahalaga 'yon. It just shows her character, no, na hindi siya naghahanap ng shortcut at marunong siyang humingi ng patawad at aminin na ako ay nagkamali. Wag kayong kukuha ng leader, at yan naman ang nakita natin kay Bangag, no. Ginamit ang kahit buong Armed Forces of the Philippines ginagamit para pagtakpan siya. Hindi siya marunong umamin. Bagkos ginagamit pa ang buong resources ng gobyerno, ang pera ng bayan, para pagtakpan yung pagnanakaw niya, at magnakaw pa siya ulit. Yan ang Nagnanakaw uli yan. Kung sabihin darating na naman ang eleksyon, yung mga nakaw na pera at ibibigay sa atin para iboto muli sila, gagamitin ng pera. napakawalang kwentang basura na nakaupo dyan sa Malacanang. So mahalaga sa akin yon na humingi ng tawad si Inday. No, and this has been her baptism of fire for Inday. She has gone through this test, and she has passed it with flying colors. No, so mahalaga, isa pa to, Eric, na gusto ko kay Vice President, Right. na hindi siya sakim sa kapangyarihan, no, na it took her this long, kahit na nung ginaganyan na siya ni Bangag, no, kahit nung ginaganyan na siya nila Lisa Marcos at ni Tambaloslos, at binabastos na siya at binaapi na siya, hindi pa rin siya convinced na gusto ko mag-president. Hindi, parang pabayaan natin sila, parang ganyan. I love it that she's not power hungry, kasi ang ibig sabihin niya na ngayon na she's taking on that yoke, that burden, she knows it's a burden. Alam niya mabigat itong obligasyon na ito, at nandyan ako, I'm stepping up now. Alam ko na ito yung naririnig ko sa inyo. Gusto ninyo na kukunin ko itong mabigat na responsibilidad na ito. Gusto ko yan kasi hindi siya nandyan para magnakaw at para patagalin ang sarili sa nandyan siya para ayusin ang Pilipinas na winasak ni Bongbong Marcos. Diba? Ano po ang Lahat ng mga gagawin ni Sara Inday, ni Vice President Inday Sara, ay para sa kabataan. Naaawa siya dahil ang mga kabataan ngayon, saan mapupunta? Ano ang kahihinatnan ng kinabukasan ng mga kabataan ngayon? Yan ang nasa puso niya, no, ni Inday Sara.
Sana baguhin mo, Vice President, ang Pilipinas. Kumbaga, kapag ikaw na ang presidente, sana maging federalism na tong Pilipinas na to. Sana maging panalangin natin. Sana humaba pa ang termino. Sana humaba pa ang buhay. Sana humaba pa ang buhay ni Sara Duterte. Pagpapahayag sa araw na ito ni Vice President Sara Duterte, because for now, I can consider her, in my personal opinion, nagkaroon na po ng totoong leader ang political opposition na totoo sa Pilipinas. Sara Duterte is now the real opposition leader against the bankrupt, corrupt, and abusive government of Marcos Jr. Kasi po, kahapon nagpalabas ng statement itong nag-aarti-artihan at ambisyusang piling imakulada na walang kasalanan na si Risa Ontiveros. Si Risa Ontiveros Ontiveros. sarili niya na isa sa magiging Feeling niya, sarili niya, siya yung magiging standard bearer. Siya yung magiging pinaka... Tsaka sabi nga, di ba, sabi ni Eric Celis, opposition daw siya. Talagang inaano tayo talagang nililin lang tayo mga tao. Opposition siya bakit hindi siya nagre-react sa mga kurakot? Nananahimik siya sa kabalastugan ng gobyerno. Dapat ang opposition, lagi yang kumukontra. Kung sa mali, lagi niyang pupunahin. Opposition siya Ngayon niya lang sinabi na opposition siya. Kung kailan ilang taon nang sumasang-ayon siya sa mga kampi siya ng gobyernong ito. Tapos sabihin niya, opposition siya. major contender ng oposisyon sa darating na 2028. Hello, hindi ka oposisyon. Ayan Enabler ka. sasabihin. At ikaw ay kasabwat, conspirator ka sa pananatili. Kayo, ang grupo mo are not the opposition. You are the enablers. You are Tama. the operators and demolition attack teams. Attack dogs kayo ng gobyerno. You are not kaya napaka-importante at napapanahon Kakampi ng timely gobyerno ang ginawang pahayag ni Vice President Sara Duterte that alongside Grabe. sa kanyang pagpapakumbaba na kinilala niya ang kanyang pagkakamali ng paghuhusga at pagkilala sa kabulukan ng pagkatao ni Marcos Jr. kung kaya nakalus Yan po, hanggang dito na lamang po. At syempre, magandang balita. At narinig po natin ang buong pahayag ng ating Vice Presidente na walang iba kundi si Inday Sara. Kaya yan po sana lang, sana at sana. Kaya ito po narinig po rin po natin ang pahayag at balitaktakan ni Doc Lorraine Badoy kasama si Eric Celis. Kaya yan po hanggang dito na lamang po. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.